Dalawang kabataang sina Alex at Jen ang nakatayo sa labas ng isang engranding mansyon na may estilong vampiric sa Dapit Haplan. Ang mansyon ay nakatindig sa likod ng mataas na bakod na yari sa bakal. May masalimuot na disenyong Gothic. Ang liwanag ng buwan ay nagbubuhos ng maputlang pilak na sinag sa mga pader na bato na tinubuan ng ivy at sa matatayog na tore nito, habang ang manipis na hamog ay gumagapang sa kanilang mga paa. Hindi ko kaya to. Tingnan mo nga, nakakahiya sobra. Parang hindi ko kayang tumingin sa tao o sa dinadaanan ko. Nandito na tayo. Isang huling event na lang to para maranasan mo sa buhay mo. Wala nang bukas. Huwag ka na lang magsalita. Halatang-halata ang boses mo. Basta focus ka lang sa mga nakakahinalang tao. Isang huling event ha? Pagkatapos nito, tapos na. Buti na lang walang mga gwardya. Ang engranding bulwagan ay kumikislap sa ilalim ng mga ginintuang chandelier. Ang kanilang mga kristal ay sumasalo sa bawat kislap ng ilaw ng kandila. Lumilipad sa hangin ang tugtugin ng mga violin, marikit, mahinahon, ngulit may kakaibang tensyon na nakatago sa ilalim ng himig. Tumingin-tingin si Jin, nanlalaki ang mga mata. Sa marmol na sahig, ang mga magkapareha ay maggarang sumasayaw. Ang kanilang mga tawa ay humahalo sa musika. Grabe, nakakatakot sa labas ng gate. Pero dito sa loob, hindi naman. Huwag kang masyadong magsasalita. Ang boses mo. Pasensya na. Sinuyod ng matalim na tingin ni Alex ang karamihan hanggang sa huminto ito. Sa kabilang dulo ng bulwagan, sa ilalim ng anino ng isang malaking chandelier, may nakatayong lalaki na nakasuot ng maitim na pulang suit. Lumapit si Alex kay Jin. Kalmado ang tono. Dito ka lang, may kailangan akong tingnan. Ha? Bago pa makasagot si Jin, nawala na si Alex sa agos ng mga sumasayaw. Naiwang mag-isa si Jin, magkahawak ang mga kamay sa kada. Parang biglang bumigat ang hangin. Bawat mapansing titig ng mga maharlika ay tila nagpapalubog sa kanya ng mas matagal kaysa dapat. Isang matangkad na ginoo na nakasuot ng itim na suit na may pulang detalye ang lumapit. Magalang na yumukod. Maaari ko bang makuha ang sayaw na ito, Bini-Bini? Nanatiling nakaunat ang kanyang kamay. Mainit ang tono, ngunit may bahid ng otoridad. Napatigil si Jin. Lumakas ang musika sa paligid nila. Umiikot ang mga magkapareha. Dumadampi ang seda sa marmol na sahig. Kumikislap ang mga chandelier sa itaas. Tomaning, hindi ako marunong sumayaw. Bahagyang ikiniling ng lalaki ang ulo. May munting aliw na kumislap sa kanyang mga mata. Kung ganon, tuturuan kita. Ang sayaw ay mahirap lamang hanggang sa unang hakbang. Nag-atubili si Jin, ngunit ang pagtanggi ay maaaring makatawag ng pansin.
Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay na may guwantes sa kamay ng lalaki. Ngumiti ang Ginoo, isang ngiting halos nakamamatay sa alindog, at inakay siya patungo sa gitna ng dance floor. Mag-relax ka, Binibini. Sundan mo lang ang galaw ko. Pasensya na at salamat. Sinubukan ni Jean gayahin ang mga hakbang. Sa unay alanganin, ngunit matatag ang hawak ng lalaki. Ginagabayan ang bawat kilos. Eksakto at kumpiyansa ang galaw ng Ginoo. Matatag ang kamay nito sa baywang ni Jean. Umaakay sa bawat ikot. Mabilis kang matuto. Ituloy mo lang yan. Bahagyang namula ang mga piski ni Jean habang pilit sumasabay. Ang laylayan ng hiniram niyang gown ay marahang sumasayad sa bawat ikot. Sa loob ng kanyang isipan, nagtuon siya sa ritmo at sa bawat galaw, mas naging maayos ang pagsunod niya sa lalaki. Unti-unting naging magkasabay ang kanilang mga hakbang, malambot, elegante, halos natural. Kita mo? Magaling ka na. Para ka talagang isinilang para sa sayaw. Marahang umikot ang musika sa paligid nila. Ang mga biolin ay parang nagpinta ng ginto at pilak na mga nota sa hangin. Mas naging maayos na ngayon ang mga galaw ni Jean. Sa bawat ikot, naging elegante siya. Perpekto ang kanyang disguise sa mata ng karamihan. Ngunit ang lalaki ay masusing nakatingin sa kanya. Inakay siya nito sa panibagong ikot. Kalmado ang boses, ngunit may mas malalim na kahulugan. Ayokong maging bastos, pero parang pamilyar ka sa akin. Nagkita na ba tayo dati? Saglit na napigil ang paghinga ni Jean. Sumulyap ang kanyang mga mata sa gilid bago mabilis na bumalik sa lalaki. Siguro may nakita kang taong kamukha ko. Ngayon lang tayo nakita. Marahil. Pasensya na. Nagkamali lang ako. Mahinang nagbuga ng hininga si Jean. Sinusubukang itago ang kanyang kaba. Ayos lang. Maganda kang sumayaw. Para sa isang taong nagsabing hindi siya marunong. Salamat sa sayaw, Binibini. Bago pa makasagot si Jean, umatras na ang lalaki at naglaho sa gitna ng karamihan. Sa pagitan ng kumikislap na mga maskara at umiikot na mga gown. Unti-unting natapos ang waltz at nagsimulang kumonte ang mga tao sa bulwagan. Napuno ng tawanan at usapan ng bulwagan habang ang mga mahalika ay nagpapaalaman sa isa't isa. Sa gitna nila, nakatayo si Alex malapit sa mga marmol na haligi. Sinusuri ang bawat muka. Matalas ang kanyang mga mata, tensyonado ang tindig. Ang perpektong larawan ng kalmadong pagbabantay. Sa kabilang panig ng silid, nakita siya ni Jean. Isang saglit na ginhawa ang dumaan sa kanyang mukha
at mabilis siyang naglakad sa gitna ng mga paalis na bisita. Alex, bigla ka na lang nawala. Saan ka nagpunta? Lumingon si Alex. Lumambot ang kanyang mga mata nang makita si Jean na papalapit, ngunit nanatili ang kanyang tingin at bumaba ang kanyang boses na may halong pag-aalala. Jen, ang boses mo. Sinusubukan ko lang baguhin ang boses ko para walang maghinala sa akin. May nakuha akong lead. Ikaw, may nakita ka bang kahina-hinala? Siguro mas mabuting huwag ko nang banggitin ng lalaki na yon tungkol sa sayaw. Wala, pasensya na. Ayos lang, maya-maya uuwi na tayo. Mabigat ang gabi sa ibabaw ng lumang distrito. Ang makikitid na kalsada ay nilamon ng mga anino. Ang hangin ay mamasa-masa. May halimuyak ng basang bato at ulan. Tanging ang mahihinang patak ng tubig mula sa mga alulod ang pumuputol sa katahimikan. Sa gitna ng hamog, isang lampara lamang ang kumikislap sa tabi ng isang kahoy na pinto. Ang mahina nitong liwanag ay iginuguhit ang anyo lang isang lalaking naghihintay sa harap nito. Si Dr. Robert Ion. Kalahati ng kanyang katawan ay natatakpan ng anino. Nakataas ang kwelyo ng kanyang coat at ang kanyang salamin ay kumikislap sa malamig na liwanag ng lampara. Magkakabit ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likuran. Mapagpasensya, ngunit halatang hindi mapakali. May mga yabag na umalingaw-ngaw sa eskinita. Mabagal, pantay, at may kumpiyansa. Ano ang kailangan mo, Dr. Robert? May isang pabor sana akong hihilingin. To be continued.